Kawasaki Z400. Kung pag-uusapan nga natin guys ang kanyang physical appearance, makikitaan talaga natin siya ng DNA ng kanyang mga big brother. Iisa lamang po ang itsura, maangas na forma, bulky body shape, and medyo pointy nga po ang kanyang tail part na talagang mas maangas po tingnan. Samahan pa sa kanya nga pong maangas na aggressive looking na headlight and kanya nga pong mapormang mga bodyworks and physical appearance. Tagal na nga po sa motorcycle industry ang Kawasaki at sa tagal nga po nila napakadami na po nilang motor na ilabas at napatunayan pagdating sa motorcycle industry. Kaya nga din po marami sa ating mga kababayan ang nagtitiwala po sa brand na Kawasaki. Z400 nga guys is meron nga pong 399 cubic centimeter engine displacement, pero siya guys is accurate na po na 400cc sa kanyang ORCR. Meron nga po siya guys na parallel twin cylinder, and syempre pagdating po sa kanyang camshaft, siya nga po is naka dual overhead cam with 8 valves, naka 4 stroke, and syempre pagdating sa kanyang fuel system, siya po is naka fuel injected, and ang kanya nga pong cooling system is naka liquid cooled. Meron na din siyang features na sleeper clutch. Ang sleeper clutch ang tumutulong para nga po mapanatili niyang stable ang rear tire mo kahit mag hard downshift ka, at ang sleeper clutch din po ang tumutulong na maprotektahan ang mga gearing mo kapag nag hard downshift ka, and more comfortability nga po dahil nga po sa malambot po ang kanyang clutch lever. In terms of power performance, hindi ka na din guys mabibitin sa motor na to dahil meron nga po siyang maximum power na 48.9 HP at 10,000 RPM, and meron po siyang maximum torque na 38 Nm of torque at 8,000 RPM. Pagdating nga guys sa kanyang frame type, ginagamitan nga po ito ng high tensile trellis frame, and syempre guys pagdating po sa kanyang fuel tank capacity, meron po itong 14 liters, at ang kanya nga pong boring stroke is may sukat po na 70mm by 51.8mm, at meron po siyang compression ratio na 11.5:1. Naka full LED na nga po ang kanyang mga ilaw, at pagdating nga guys sa kanyang suspension, meron nga po siyang malalaking suspension sa unahan na telescopic fork, and meron nga po siyang maangas na monoshock na suspension na talaga namang bibigay sa iyo ng magandang laro ng play ng kanyang suspension. Meron nga siya guys magandang unique na disenyo sa kanyang panel gauge, at magaan lang po ang big bike na ito guys. Kahit nga po guys na 400cc nga po kanyang engine displacement, meron lang po siyang wet weight na 165 kg. Ngayon pag-usapan naman natin ang kanyang braking system. Sa unahan nga naka disc brake po ito, single disc brake, at sa likuran naman is naka single disc brake din, and meron na nga po siyang features na ABS o anti-lock braking system. Pagdating naman sa sukat ng kanyang mga gulong, meron nga po siyang 110/70/17 sa unahan at 150/60/17 naman sa likuran. Ngayon guys, pag-usapan naman natin ang kanyang mga dimension. Meron nga po siyang seat height na 785mm, and meron po siyang ground clearance na sukat na 145mm. Meron nga po siyang sukat na wheelbase na 1370mm. Available na nga po ang Kawasaki Z400 dito sa Pilipinas guys. Pwede mo na nga po siyang mabili sa kanya nga pong cash price na 279,000 pesos. Mabibili mo na at mapapasayo na nga po ang big bike na ito. Kaya talaga namang napakaangas pa ng motor na ito. Meron pong unique na disenyo, magandang bodyworks, kalidad na makina. Talagang mapapatunayan po ng motor na ito na sulit talaga siya, ang Kawasaki Z400cc. Kawasaki Dominar 400cc UG. Ops, baka may umiyak dyan na magsabi na, naku po, hindi naman Kawasaki yan eh, Bajaj naman yan eh. Okay, bibigyan natin ng correction yan guys. Ang motor na Dominar 400cc guys is nagmula po talaga sa brand na Bajaj sa bansang India. At dahil nga po si Bajaj is gusto niya nga pong i-market sa buong mundo ang kanilang mga unit na mga motorcycle, lalo na sa kanilang mga 400cc dito sa Asia, pumayag nga po si Bajaj na makipag-tie up sa kanya si Kawasaki, dahil guys alam naman natin na ang Kawasaki ay isa sa malaki at malakas na motorcycle brand dito sa atin. Kaya doon na nga po pumasok si Kawasaki. Siya nga po ang tumulong kay Bajaj para ma-market ang mga motor nila dito sa atin. Kaya hindi rin biro guys na brand ang Bajaj, kasi guys hindi makikipag-tie up si Kawasaki kay Bajaj kung ang mga motor nila is talaga namang alam natin na hindi talaga pasok sa standard ni Kawasaki, at hindi pa talaga ganon merong napapatunayan pagdating sa motorcycle industry. Ito nga guys is kargada po ng 373 cubic centimeter engine displacement, pero guys accurate po siya na 400cc sa kanyang ORCR. Siya po is naka single cylinder lamang, hindi po siya naka dual cylinder, at meron nga po siyang camshaft na dual overhead cam with 4 valves, naka 4 stroke, and syempre may sukat po na 89mm by 60mm sa kanyang bore and stroke, and compression ratio na 12.1:1. Pagdating naman sa kanyang fuel system, ito nga po is naka fuel injected, and syempre siya po is naka liquid cooled engine. Meron na din siya guys na features na sleeper clutch. Ang sleeper clutch ang tumutulong na mapanatiling stable nga po ang rear tire mo kahit mag hard down
downshift ka at siya din po ang tumutulong na maprotektahan ang mga gearing mo kapag nag-hard downshift ka, and syempre nagbibigay nga po ng comfortability sa rider kasi po malambot ang kanyang clutch lever. At ang engine nga po ng Dominar 400cc is naka 3-4 spark plugs, and syempre guys, pagdating naman sa kanyang fuel tank capacity, meron siyang 13 liters, at pagdating naman sa kanyang gas consumption, meron nga po siyang sukat na 30 km per liter na gas consumption. At syempre guys, pagdating naman sa kanyang wet weight, meron nga po siyang bigat na 187 kg. Kamusta naman sa kanyang power output? Pagdating nga po guys sa kanyang maximum power, meron po siyang 39.4 HP at 8,650 RPM, and meron naman siyang maximum torque na 35 Newton meter of torque at 7,000 RPM. Pagdating naman guys sa kanyang transmission gearing, meron nga po itong 6-speed gearbox. Ngayon, pag-usapan naman natin ang kanyang mga dimension, meron nga siya guys na sukat na 800mm sa kanyang seat height, and may sukat naman na 157mm sa kanyang ground clearance and 1,453mm sa kanyang wheelbase. Ngayon, pag-usapan naman natin ang kanyang sukat ng mga gulong. Sa unahan, may sukat nga po ito na 110/70/17 at 150/60/17 naman sa likuran. Ngayon, pagdating naman sa kanyang braking system, naka-disc brake nga po ito sa unahan and naka-disc brake din sa likuran. Single disc brake sa unahan, and ito nga guys is meron nga pong dual channel ABS, karagdagang safety features para sa rider. Syempre, pagdating naman guys sa kanyang suspension, naka-monoshock suspension naman sa likuran na makakaasa kang meron nga pong magagandang play ng suspension. And pagdating naman guys sa kanyang mga ilaw, ito nga guys is naka full LED na nga po, and ang kanyang panel gauge is naka full digital na din. Very unique nga po ng pagkakadesenyo ng motor na ito, and sa kanyang headlight na talaga makikita mong simple lang talaga ang design niya. Ang 400cc na to guys is pwede din talaga sa beginner, kasi makikitaan din naman talaga natin na ang kanyang body pairing medyo maliit, samahan mo pa sa kanyang body posture na relax, and handlebar na medyo wide para nga po sa kanyang steering radius na lalo nga pong mapadali ang pagmamaneuver mo sa kanya. At dahil nga available na ito ang motor na to dito sa Pilipinas, ang 400cc na ito, ang tanong, magkano naman kaya ang kanyang presyo? Tulad nga guys ng nabanggit ko, isa nga po si Dominar 400cc na murang presyo dito na 400cc category. Ang Dominar 400cc nga guys is mabibili mo po sa halagang 199,900 pesos. Ang 400cc na motor na talaga namang sulit na sulit pagdating sa specs, features, pagdating din sa kanyang safety features, talagang makikitaan mo na merong unique na design at talagang kalidad na makina. Kaya masasabi ko din talaga guys na isa si Kawasaki Dominar 400cc Bajaj na sulit at murang 400cc na available na dito sa Pilipinas, ang Kawasaki Dominar 400cc. CF Moto 450 NK. Kung pag-uusapan natin guys ang looks ng motorcycle na ito, makikitaan talaga natin siya guys na merong magandang tindigan. Napakaangas nga po ng kanyang bagong itsura, na hango nga po ang kanyang headlight sa bago rin po na NK 800cc. At mapapansin guys sa kanya nga pong tail part na hawig naman po ito ng CF Moto 450 SR, yung sports bike category naman po. Well, talaga pong ito ay makikitaan natin ng pagkapareho, kasi nga po ang 450 SR yun po yung sports bike edition, at yung NK 450 ito naman po yung naked bike edition. At dahil same engine lang po sila ni 450 SR, makakaasa ka din guys na meron po itong bulky sound dahil sa naka 270 crank nga po ang kanyang firing order. Ito nga guys is meron nga pong 449.5 cubic centimeter. Makina nito is naka crossplane twin engine na meron nga pong 270 crank firing order. Pagdating naman guys sa kanyang bore in stroke, meron nga po itong sukat na 72 by 55.2mm, at ang kanyang nga pong compression ratio is may sukat po na 11.5:1. Pagdating naman guys sa kanyang camshaft, meron nga po siyang dual overhead cam with 8 valves, and syempre guys pagdating po sa kanyang fuel system, siya po is naka fuel injected and naka liquid cooled engine. At pagdating naman guys sa kanya namang fuel capacity, meron nga po itong 14 liters at meron nga po siyang gas consumption na 23 km per liter. At tulad nga po nung nabanggit ko kanina, talagang magaan nga po ang big bike na ito na meron nga pong 165 kg sa kanya nga pong wet weight. At ang kanya nga pong frame type is ginagamitan nga po ng steel tubular. At syempre guys, isa sa pinagmamalaki nga po ng CF Moto dahil meron nga po siyang smooth na gearbox na 6-speed gearbox. Kamusta naman sa kanyang power output? Pagdating nga guys sa kanyang maximum power, meron po siyang 49.6 HP at 9,500 RPM, and meron naman siyang maximum torque na 39 Newton meter of torque at 6,500 RPM. Accurate guys para sa isang naked bike na 400cc na talaga namang malakas din po ang power output. Pagdating nga guys sa kanyang mga ilaw, naka full LED na nga po ito, and meron nga pong aggressive looking ang kanyang headlight na meron din pong maangas na tail light. Sulit na sulit nga
po ang upright position ng motorcycle na ito guys, lalo na nga po yung kanyang wide na handlebar na bibigyan ka nga po ng magandang steering radius na madali nga pong i-maneuver dahil din po sa malapad nga ang kanyang manibela. Pagdating naman sa kanyang mga suspension, ginagamitan nga po ng suspension ito sa unahan ng 37mm upside down fork at sa kanya namang likuran is naka monoshock naman ang kanyang suspension. Pagdating naman sa kanyang braking system, naka disc brake nga po ito sa unahan na meron nga pong 4 piston J1 caliper at sa likuran naman is naka single disc brake din po ang kanyang braking system na meron nga pong both na dual channel ABS. At pagdating naman guys sa sukat ng kanyang mga gulong, sa unahan meron nga po itong 110/70/17 at sa likuran naman is meron nga po itong sukat na 150/60/17. Pag-usapan naman natin guys ang kanyang mga dimension, meron nga po itong medyo mataas na kanyang seat height, meron nga pong 795mm at ang kanyang nga pong ground clearance is meron nga pong sukat na 155mm and meron nga po siyang wheelbase na 1370mm. Ngayon guys, pag-usapan naman natin ang iba niya pa pong mga features. Meron nga po siya guys na smartphone connectivity. Ibig sabihin guys is pwede mo na nga pong i-connect ang smartphone mo dito para nga po makita mo din ang iba pang mga detalye. And syempre guys, meron po siyang features na traction control. Meron na din siya guys na features na multimedia controls and syempre meron din po siyang assist sleeper clutch. Syempre guys, meron din po siya guys na TFT display sa kanyang panel gauge na talaga namang pinagmamalaki din po ng CF Moto. Dito nga guys sa TFT display niya, makikita mo lahat ng kanyang mga information. Kaya sa NK series na 450cc na model nga po ito na bagong nilabas ni CF Moto, pinapakita lang po ni CF Moto na sulit din po ang kanyang mga motorcycle na nilalabas sa market dito sa Philippine market. Sulit na sulit talaga guys pagdating sa specs, features and syempre guys sa kanya din pong presyo. Bakit kaya? Ang 450 NK nga po na ito guys is nagkakahalaga lamang po ng 262,800 pesos. Isa na namang sulit na big bike po ang nilabas ni CF Moto dito sa Pilipinas na talaga namang marami pong magkakagusto. Meron pong aggressive looking and syempre sulit na specs and features, tapos mura pa po ang kanyang presyo at talaga namang sulit na sulit ang big bike na ito, si CF Moto 450 NK. Fecon Motors Falcon 400cc. Ang Falcon X 400cc nga guys is matagal na pong available dito sa Pilipinas, kaya kung gusto nyo nga pong magkaroon o mag-avail ng motor na to, magtungo lamang po kayo sa mga Fecon outlet. Talaga pong makikita nyo sa personal kung gaano nga ba ka-unique ang itsura ng motor na ito. Ang Falcon X 400 nga guys is meron nga pong 400 cubic centimeter engine displacement, naka-parallel twin cylinder, naka-double overhead cam with water cooled nga po, and syempre guys siya po is naka 8 valve. Ngayon guys, pag-usapan naman natin ang kanyang power output. Pagdating nga po sa kanyang maximum power, meron nga po siyang 28.5 kilowatts at 9,000 RPM and meron naman siyang maximum torque na 35 Newton meter of torque at 6,500 RPM nga pala guys. Ang kanya nga po palang fuel system is EFI o electronic fuel injected. Pagdating nga po sa kanyang transmission gear, isa nga po sa pinagmamalaki ng Fecon Motors ang kanyang 6-speed 5 international standard na gearing po na talaga namang napaka smooth nga po daw nito. And syempre pagdating po sa kanyang chassis, guys, maaasahan po na matibay po ang kanyang chassis frame. Ngayon guys, pag-usapan naman natin ang kanyang mga sukat ng gulong. Sa unahan nga meron po siyang sukat na 110/70/17 at sa likuran naman may sukat nga po ito na 150/60/17. Pagdating naman po sa kanyang braking system, sa unahan nga po ito nga po is naka dual disc and sa likuran is naka single disc brake and meron nga po siyang ABS. Ito pa guys ha, dual channel ABS. Ibig sabihin guys, harap and likod may ABS nga po ito o anti-lock braking system. Pagdating naman po sa kanyang suspension, sa unahan nga po ito nga po ginagamitan ng inverted port na suspension at sa likuran naman po is ginagamitan ng multi-link cadel na suspension. Upgraded na din po talaga ang 400cc nito dahil meron na nga po siyang built-in na camera sa kanya nga pong unahan. Ngayon guys, pag-usapan naman natin ang dimension ng motor na ito. Sa kanya nga pong length, meron nga po siyang 202.5 cm at sa kanya namang width na meron nga pong 79 cm and sa kanya nga pong height na meron nga pong 111 cm. Ngayon guys, pagdating po sa kanyang wheelbase, meron nga po itong haba na 1095mm and ang kanya nga pong seat height guys is medyo mababa nga po. Sakto lang po para sa height ng mga Pinoy na meron nga pong sukat na 790mm. Pagdating naman sa kanyang ground clearance, meron po siyang sukat na 170mm. Ang kanya nga pong curb weight is 185 kg. At pagdating naman po sa kanyang fuel tank capacity, meron nga po siyang 15 liters. Naka full LED na nga po ang kanyang mga ilaw at isa sa pinagmamalaki nga po ng Fecon Motors is yung kanya nga pong panel gauge na meron nga pong unique at napakagandang panel gauge na TFT display na colorful TFT display nga po na maganda ang pagkakadesenyo. At dahil sa available na nga po ang 400cc na yan dito sa Pilipinas, alamin nga po natin ang kanyang cash price. Dito nga sa Pilipinas guys, nagkakahalaga nga po ang Falcon X 400cc ni Fecon Motors ng 212,000 pesos. Talaga namang marami po sa ating mga kababayan ang nagkagusto din sa 400cc na ito, ang Falcon X 400cc.
QJ Motor SKR 400cc na available na po dito sa Pilipinas. 100% ang napakaangas po na futuristic design na naked bike na ito. Kung titignan mo nga po ang kanyang physical appearance, makikitaan mo nga po ang naked bike na ito na napakaganda nga po ng pagkakadesenyo sa kanya. Very compact, unique nga po and very futuristic, lalo na nga po yung kanyang headlight na nagmukha nga po sa mga premium naked bike ng ibang brand. Naka 2-cylinder nga lang po ang kanyang makina, pero alam nyo ba guys na kapag pinalitan nyo ng aftermarket na pipe ang motorcycle na ito, mayroon nga po siyang bulky sound na aakalain mong naka inline 4 engine siya. Ngayon guys, dahil nga po available na po ang QJ Motor SKR 400cc dito sa Pilipinas, pag-usapan naman po natin ang kanyang specs at ang kanyang mga features at kung ano-ano nga ba ang dapat nating abangan sa naked bike na ito. Unahin nga natin pag-usapan guys ang kanyang engine specs. Ito nga guys is meron nga pong 400 cubic centimeter engine displacement, naka 4-stroke, naka parallel or twin cylinder nga po ang kanyang engine. And pagdating naman po sa kanyang camshaft, siya nga po is naka dual overhead cam with 8 valves. At pagdating po sa kanyang cooling system, siya po is naka liquid cooled engine and ang kanya nga po fuel system is naka fuel injected na. Pagdating naman guys sa sukat ng kanyang bore and stroke, meron nga po siyang sukat na bore na 70.5 mm at sa stroke naman po is may sukat nga po na 51.2 mm. Syempre guys, pagdating nga po sa kanyang transmission, isa nga po sa pinagmamalaki ng QJ Motor sa motorcycle na ito, yung kanya nga pong 6-speed manual na meron nga pong smooth na shifting gearbox. And pagdating po sa kanyang clutch, ginagamitan nga po ito ng multi-plate wet clutch ASC. Ngayon guys, pag-usapan naman natin ang kanyang dimension at ang kanya nga pong mga suspension. Pagdating nga po sa kanyang length, width and height, meron nga po siyang sukat sa length na 2080 mm at sa kanya naman pong width na meron nga pong sukat na 820 mm at sa kanyang height na 1085 mm. Pagdating nga po sa kanyang wheelbase guys, may sukat nga po ito na 1425 mm at ang kanya nga pong weight is meron nga pong bigat na 186 kg. Pagdating naman po sa kanyang seat height, sukat na sukat nga po ito para sa mga Pinoy na height dahil meron nga po siyang sukat na 785 mm at ang kanya nga pong ground clearance is may sukat nga po na 150 mm. Ngayon guys, pag-usapan naman po natin ang kanyang mga suspension. Pagdating nga po sa kanyang front suspension, ginagamitan nga po ito ng KYB telescopic upside down suspension na meron nga pong magandang bounce at ang kanya nga pong rear suspension is ginagamitan ng KYB telescopic coil spring oil dump. And syempre guys, meron nga po siyang wide na handlebar dahil nga po sa naked bike ito and meron nga po siyang upright position kaya pwede po siya sa long ride dahil makakaasa ka na meron nga po siyang relax na body posture. Dating nga po sa kanyang maximum power, meron nga po siyang 30.5 kilowatts at 9,000 RPM and meron naman siyang maximum torque na 37 Newton meter of torque at 7,500 RPM. Para nga po sa power performance na yan guys, sukat na nga po ang power output na yan para sa isang 400cc na naked bike. Makakaasa ka nga po na meron siyang malakas na braking system dahil sa kanya nga pong front brake nga guys, meron nga po siyang dual disc na meron nga pong sukat na 260 mm with hydraulic disc brake na meron nga po siyang features na ABS o anti-lock braking system. At sa likurang bahagi naman po na kanyang preno, meron naman pong 240 mm hydraulic disc brake and meron din po siyang ABS o anti-lock braking system. Ngayon guys, pag-usapan naman natin ang sukat ng kanyang mga gulong. Sa unahan, meron nga po siyang sukat na 110 by 70 by 17 at sa likuran naman po is may sukat na 150 by 60 by 17. Siyempre guys, same na po siya na tubeless. Pagdating nga po guys sa kanyang fuel tank capacity, meron nga po siyang fuel tank capacity na 13.5 liters. Isa nga po sa nagbigay ng uniqueness sa motorcycle na ito, yung kanya nga pong panel gauge na meron nga pong 5 inches TFT panel gauge. Talagang napakaangas at makikita mo nga po ang lahat ng detalye may kinalaman sa motorcycle na ito. At dahil sa available na nga po dito sa Pilipinas kid bike ni QJ Motor guys, pag-usapan na po natin ang kanyang presyo. Meron nga po siya guys na SRP na 308,000 pesos. Pero ito guys is meron nga pong promo price na nagkakahalaga nga po ng 278,000 pesos, less than 30,000 nga po ang kanyang promo. Kung usapang unique and futuristic design, talaga nga pong i-recommend ko ang motorcycle na ito. Merong maangas na forma, malakas na power output, magagandang bodyworks, magandang tindigan and syempre pwede sa long ride dahil meron nga pong body posture na relax. Kaya talagang recommended nga po ang motorcycle na ito, si QJ Motor SKR 400cc. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman na pahingin ng isang like mula sa inyo bilang pagsuporta sa ating munting video. Maraming salamat po. Pinasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click po na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na video na gagawin ko. So dito ko na lamang po tatapusin. Maraming salamat. Ichi boy. Thank you.